Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra sa susunod na 6 na buwan? Pwedeng mangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up po energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign, kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay lalaki. So, pwedeng kayo mismo to, yung nanonood, o ito yung person nyo, o kakilala. So, kung di tumama sa inyo, di sa person nyo, o kakilala, o idol. Kasi, basta yung lalaki dito ay in a relationship, may girlfriend siya, pero wala siyang asawa. Hindi sila kasal. Wala rin anak. At, di siya masaya. Ewan ko kung bakit. Malalaman natin dito. Bakit di siya masaya sa relasyon niya. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Oh, kahit dito, unhappy. Bakit kaya? Maglilid kasi to sa ano eh. Disloyalty. Ano to? Ang naisip ko nga no contact eh. Pero clarify natin to. Yung Two of Swords. Ni. Disloyalty nakalagay doon, no? Tapos Queen of Wands. Alam na. Third party, oh. Bakit ganun? Hindi siya masaya, tapos may third party pa siya. Nasakit na ulo ko. I-clarify natin itong the sun. Feeling ng lalaki hindi na mag-workout tong connection nila. Sa the sun, saka to. Ayan bang Two of Cups. Hindi pa alam nung partner niya eh. May iba na siya. Kaya siya may iba. Kasi di na siya masaya. Ganun lang yun. Di na siya masaya sa relasyon nila. Kaya naganap ng iba. Ngayon, para di malaman ng partner niya, original. Bine-brainwash niya yung original. So, ang dating sa akin, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, magli-lead sa no contact yan, yung connection nila. Tapos, kaya pala ganun eh, may someone else na tong lalaki. Kaya may someone else ay di na masaya. Feeling niya, di na mag-workout ang connection na to. At
Gagawin niyang lahat-lahat. Parang, teka, no contact eh. Gagawin lahat-lahat. Para di niya malaman. Pwede rin naman ganun. Basta ganun. Ang dating sa akin, dadating ang panahon na magli-lead sa no contact yung connection na to. So, dahil di na nga masaya yung lalaki, maghanap na siya ng iba. At gagawin niya ang best niya para di malaman ng original partner niya whether mag-lead sa breakup o hindi. Basta hindi niya sasabihin. Hindi niya rin ipapaalam. Ganun. Kahit mag-break sila, hindi niya papaalam. Basta may someone else dito. Ano kaya ang future ng connection na ito? No? Dito na magkakaalaman. Future ng connection, no? Sa dulo pa to. Kasi kung mag-lead sa no contact, regardless kung anong reason, pero sad nga yung lalaki. May reconnection eh. May reconnection. Ito, sabihin natin may enlighten yung babae. Teka, apology na kasi to eh. Wait lang. Ano natin. Clarifying the page of cups. Oh. Eh di apology na to. Iniisip ko kung reconnection eh. Pwede rin naman, pag nag-apologize ka naman, kahit magre-reconnect pa rin. Kasi apology na to. Reconnection para mag-apologize. Block. Ayaw tanggapin. Bakit nagkaroon ng apology? Ito, enlightenment. Kakaroon ng enlightenment. Yung babae tungkol dito sa deception eh. Mag-spy siya siguro o ewan ko kung paano makakarating sa kanya information tungkol dito. So, sneakiness, deception. Kaya mag-apologize yung lalaki pero block. Hindi tatanggapin o ibablock ng babae yung lalaki. Bakit basad yung lalaki? Diba? Anong problema niya? Anong problema niya? Tenos. Siguro personal struggle to. Kung saan siya lang sarili niyang problema. Okay? So, diyan papasok yung phobia o childhood issues.
ano to eh, ang dating sa akin, wala namang talagang problema dun sa babae. Siya yung may problema, may mental problem, ganun. Yung lalaki. So, dyan papasok yung masyadong negative thinking. Kaya, kahit palitan nung lalaki yung babae. So, ayan, di ba, magkakaroon siya ng iba. Maghihiwalay at maghihiwalay din yung mga yan dahil nga, may problema tong lalaki. Sabihin natin, madali siyang ma-distract o sumuko. Weak yung emotion. O may trust issues. Ayun. Konting problema lang, dinadamdam na niya. Parang end of the world agad. Ganun. So, probably, maghihiwalay din sila niyan kung ganyan yung mindset niya. Maraming insecurities. Pili niya lagi siyang binibetray. Wala siyang tiwala sa iba. So, ganun. Siya yung may problema. Okay? At hindi yung babae. Anyways, kuha tayo ng clue. Yung clue natin pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala nyo. Kung dito tumama sa inyo, edi dun sa kakilala nyo nga. O person, o taong malapit sa inyo, o idol. Pwede nangyari na to o mangyari pa lang. So, ito yung clue. What a sign? Cancer, Scorpio, Pisces. Dito muna tayo sa person. Person ng Libra. Ito, Sagittarius, Leo. Kung kakilala, halimbawa, hindi tumama sa inyo. Eh, di ba ka dun sa kakilala o idol? Person. Ay, ito pala yung person. Una. Kakilala, idol. Mercury, Virgo, Gemini, Pisces. Pisces ulit. Iba pang clue. Same instruction. Kung di tumama sa inyo, sa person nyo, kakilala nyo. Idol, pwede rin. Black hair, woman. O baka in-embody yung feminine energy. Ipagka-shy type, introvert. Meticulous. Regardless kung anong gender, babae, lalaki, pero ganun nga siya eh. Modest. As in, in-embody niya yung babae talaga. Katangian ng babae. Mas bata sa inyo yung taong to, yung person, o kakilala. Pwede rin namang babaeng may black hair, o babaeng mas bata sa inyo. Basta may someone na black ang hair, eto mature. Eto mga 40 pataas yung edad. O kung di ganun eh, yung hitsura niya, matured agad. Mukhang matured agad.
Anyway, eto. Ano pang masasabi nito? Minsan nagdurugtong yung kwento, pero madalas hindi. Sasabihin ko na lang kung nagdugtong. Page of Cups na naman, oh. Judgment. Eto may nag-away dito, oh. Siyempre, pain to. Suffering. Ito, may mag heart-to-heart conversation at magkakapatawaran dito. Anong cause nito? Nag-away. Ano ba yan? Nag-away dahil sa achievement. Kalokan. Sabagay, papasok dyan yung inggit. Ay, 6 ano to? 6 of Wands. Di ba yan yung achievement, victory, reward, award? Recognition. Pagiging somewhat famous. So, inggit. Malamang inggit to. Ang tanong, saan? Sino? Ito, may ano ko dito eh. Isa pang din. Kasi, maraming pwedeng panggalingan ng inggit. Di ba? Pwedeng sa katrabaho, kaibigan, kamag-anak, karelasyon, anak, kapitbahay. Sino man yan? Anong detalye dito? May idea tayo. Stop. Teka, ayusin ko lang yung deck ko. Masikip. Ayoko nang masikip. Kasi hindi ako makapag-isip. Nag-rhyme yun ah. So, meron tayong fish. Child. Stork. Maraming pwedeng pinanggalingan. Sabihin natin business, career, nagkapera yung tao. Kaya may nainggit. Maganda takbo ng career, business. Sa workplace siguro to. Maraming pwedeng case. Pero may abundance kasi tayo dahil sa fish. So, yan yung hugot ng inggit, pera, abundance, prosperity. Ngayon, ibang case, kung gawin nating tao yan para may idea kayo. Sabihin natin, grabe rin kung anak. Sabagay, nangyayari rin no sa totoong buhay yan. So, case-to-case basis. Diba? Yung anak, marami na kasing pwedeng senaryo ngayon. May iba, anak, sa magulang,
magulang sa anak. Diyos ko po, sa ulo ko. O mas bata sa inyo. Child eh. So, ito yung possible na naiinggit sa iba sa inyo. Someone na mas bata. Pwede rin ganun. Kasi grabe rin naman kung anak mismo. Pero nga, nangyayari yan sa totoong buhay. Di ba? Posible pa rin. So again, someone na mas bata sa inyo o may anak na. Yung pwedeng naiinggit sa iba sa inyo o naiinis kasi nga pwedeng jealousy, enviousness yung scenario dito eh. O someone na kung katrabaho ay probably wala pang 3 years sa workplace. As in, apprentice pa lang to. Pwede rin ganun. Buntis. May kilala ba kayong buntis o mabubuntis pa lang? Pwedeng ganun itsura. O lola. Lola na. Senior. Sabihin natin 40. Mataas yung edad kung babae. Babae! May posibilidad babae. Sabagay, may king din naman dito. Ito queen. Ito nga jack. Kasi ibang case, kung gagawin natin tao tong mga to, so again, nanay na to. Pwedeng ganun. Nanay buntis. Asawa. Sabagay, may king din naman to. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, i-describe ko yung tao. So, kunin nyo lang info na tingin nyo ay fit sa inyo. Asawang babae. Auntie ba to? Uncle, grabe rin. Uncle? O, lalaking kapatid. Kasi general reading to eh. So, kunin nyo lang yung tingin nyo ay mag-fit sa scenario, sa sitwasyon nyo. Ito kasi stork eh. Pag stork, hindi siya makatayo ng matagal. So, inisip ko baka senior to. Pwede rin. Kung hindi siya asawa, buntis, senior, na babae. Ito naman bata. Ito naman business. Pwede rin. Business partner na lalaki. Ka-workmate na lalaki. Someone probably lalaki na moreno. Gemini, Virgo, pwede rin. Zodiac sign. So, kung dito moreno, lalaki pure black ang buhok.
Di ba may iba na napapakulay? So, ano pa? Sabihin din natin kung foreigner. Ano ba? May kilala kayong foreigner? Blue eyes yung mata. Para may idea. Blue eyes. Kung foreigner. Hmm. Kung babae, sabihin natin, halimbawa may kilala kayo, babae na mala Scorpio. Yun, nagbo-brood to eh. So, yun na yun. Yun yung clue. Nagbo-brood na babae, tatanim ng galit. Babaeng ganon. Halimbawa, may kilala kayong babaeng hindi matatahimik ang buhay ng hindi nakakaganti. May ganun, di ba? So, kung may kilala kayong ganun, di, baka siya na to. So, again, anyone na may Virgo, Gemini, Scorpio sa Sun, Moon, Rising signs, anyways, hindi ko na ilalabas yung isang deck. Mas mahaba na pala yung video. Zodiac sign. Describe ko na, di ba, yung itsura? Zodiac sign naman tayo. Ay, nasabi ko na rin yung zodiac sign. Ito na lang talaga. Basahin ko na lang. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon. So, sabi dito, embrace your inner and outer beauty. Share your cares. Listen to the still, small voice within. Ito, intuition in short. It's okay to say no. Ask your dreams a question when you need an answer. At ang huli, follow what lights you up. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.